What's up, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Hello guys! Good evening! Pag-asa ni Krishna. Yan, sagutin natin yung pag-asa ni Krishna. Parang pag-asa lang. Weather forecast pag-asa. Again, sa mga viewers natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ngayon na lang po ulit ako nakapag-live ang pagbabalik ng ating live stream kasi wala rin naman akong definite schedule sa pagla-live kung kailan lang magka-time. Tsaka lang tayo nagla-live. Ayan, sabi ni Abby, kumusta? Okay lang po, sir. Yun nga po, minsan lang ako nakakapag-live pag may time. And yan, kagaya ngayon, may time ngayong gabi. So, yan, Q&A tayo. Yun na nga ang unang tanong ni Elio Jr. May pag-asa daw. Kung may pag-asa ba daw si Krishna? So, Miss World na mangyayari sa May 31st. This coming May 31st, Saturday. Actually, hindi ko alam kung anong oras kasi sa India siya, di ba? Alam nyo ba kung anong oras? So, hindi ko alam ang Miss World sa May 31. Pero manonood ako doon kasi gusto kong gumawa agad ng live reaction at abangan agad kung ano yung kahihinatnan ni Krishna. Dati, hindi ako nanonood ng Miss World. Inaabangan ko na lang kung sino yung mananalo. Yung pagtapos na, nasaabangan ko na lang sa Instagram, sa mga page kung may nanalo na. Pero ngayon kasi, since Krishna yung lumalaban, ang sarap niyang abangan. Hello po, Miss Gigi. Ang sarap niyang abangan. Kaya, umpisahan ko siya sa Sabado o baka kasi ang layo ata ng agwat ng oras ng Philippines at India, so malamang late na dito sa Manila ang Miss World. Tama, no? Kasi nga India, Manila yung time. So ayun, abangan ko siya sa Sabado, baka linggo na madaling araw yun dito. Now yung chance ni Krishna, meron pa rin naman chance si Krishna. Guys, huwag kayong mag-alala kung hindi man nakapasok si Krishna or hindi man nakuha yung ibang mga fast track challenge. Kasi okay lang yon kasi ibang mga winners naman from the past hindi naman nakakuha ng mga fast track challenges title. Pero nananalo pa rin naman. Tsaka pumapasok naman siya, nagta-top 32, top 40 naman si Krishna, kaya okay lang yun. Kasi nga, di ba, Miss World unpredictable. So, kung may chance si Krishna, yes, may chance po si Krishna. 6:26 daw sa India ang Miss World. 6:26 PM, so mauunang Philippines, no? So kung 6 o'clock or 6:30 PM sa India, baka ano na yun dito, alas 12 na or alas 11. Right? So ayun, abang-abang na lang tayo sa Sabado, this coming Saturday. So malapit na. So ayun, chance ni Krishna. Naniniwala pa rin ako may chance. Huwag muna kayong malungkot na wala. Kasi malay naman natin na gustuhan na pala siya ni Mama mo Julia, bet pala siya, di ba ka naman umusad. Yung ibang mga, yun nga sabi ko nga kanina, yung ibang mga winners din naman, hindi naman nanalo ng mga challenges pero nanalo. Yung iba naman mga umusad sa challenges from recent years, umusad sila pero hindi naman nakakuha ng title. So malay natin, di ba? So wag muna kayong mawala ng pag-asa. Okay, so again, Sabado, Miss World, Saturday, so malamang late night dito, Saturday na. Yeah. Alright, so pag-usapan naman natin, MGI Philippines. Kanina may mga nagme-mention na ng MGI Philippines. Sabi ni Abby, will there be another set of candidates for MGI Philippines? Yes po, meron. I-announce ata siya June 20th. Or bago mag-June 20th, parang 20 pa atang inaantay natin. Hindi lang ako sure. Pero there are other girls pa na i-announce next month. And huwag kayong mag-alala kasi mukhang yung mga ibang inaabangan natin na mga babae ay naandito sa mga i-announce na ito. Kasi sinasabi ng iba parang boring daw ang Miss Grand International, gawa daw ng mga nakita natin last Saturday sa mga nagpa-final screening. Parang hindi na satisfied yung iba or karamihan na hindi na satisfied sa line-up ng Miss Grand International Philippines this year. And then, sabi sa mga chismis, baka nga itong darating na buwan doon i-announce yung mga inaabangan natin or baka doon manggagaling yung ibang names na inaabangan natin. So, huwag kayong mag-alala.
baka makakita pa tayo ng ibang pangalan. But with regards dun sa mga matutunog na pangalan na nag-submit nung Sabado like Michelle Arceo, Angela Pasco, and Anita Gomez, sino ba sa tatlo yung gusto nyo? Actually, isa ako sa mga hindi rin na-satisfied sa lineup ng MGIPH dun sa mga nagpa-final screening nung Sabado. Pero dahil nandyan na sila, edi suportahan na lang natin kung sino yung naandyan. At mamaya i-reveal ko kung sino yung number 1 kong bet. Actually, hindi sila yung mga bet ko. Wala, di ba, alam nyo, wala sila sa mga wishlist ko. Pero dahil nga nandyan na sila yung pinakilala ng Sabado, so kailangan lang natin mamili ng isa. Mamaya i-reveal ko siya. Pero, pag-usapan na muna natin yung mga nag-submit ng application. Hello, Ira. So, last Saturday, nagulat ang marami sa mga nag-submit ng application during the final screening of the MGIPH. Ginanap siya sa Okada, Manila. And as usual, 3 lang naman yung kilala natin doon. Other girls, hindi natin sila kilala. Malamang kilala lang iba kasi yung ibang mga babae ay galing sa mga local pageant mula sa kanilang mga bayan or probinsya. So, kilala nila malamang. Pero ako, to be honest, ang kilala ko lang doon yung 3, aside kay Nikki Buenafe na nag-runner-up na sa Miss World last time. And yung ibang mga matutunog na pangalan. So, yun. So, pinaka-nagulat na siguro tayo sa crossover ni Angela Pasco ng Davao. Hindi siguro ito yung inaasahan ng karamihan na si Davao, si Angela Pasco yung magsasubmit ng application at lulutang dun sa final screening, no? Nagulat siguro kayo. Ayan, sabi nga ni Migs, me, dark horse ko si Miss Grand Davao since MUPH Davao, kaya di ako surprised if she makes it to top 5. Actually, nung nakita ko siya nung grand screening, nung final screening last Saturday, napaisip ako na bakit hindi mag-experiment ang MGI? Bakit hindi nila ipadala si Angela Pasco? Naisip niyo ba yon? At one point, bakit hindi tayo mag-experiment? Bakit hindi ito? Bakit? Parang pwede rin naman siya actually, si Angela Pasco. Pero dun talaga ako nag-aalinlangan or yung reservations ko nandun sa isang B ni Angkol, which is beauty. Though hindi ko naman ibig sabihin na hindi maganda si Angela, pero alam niyo naman ang ibig sabihin ni Angkol pag sinabi niyang beauty, nandun talaga sa Diyosang side, as in Diyosa angelic side, which is iba nga dun sa hulma ni Angela Pasco. Pero, ang maganda naman kay Angela Pasco, very Filipina siya. Very Filipina yung hulma niya. Pero yung ganung beauty, hindi talaga magugustuhan ni Angkol. Kaya kahit ako, gusto ko mag-experiment, gusto ko siyang ipadala sa MGI, pero yung ganung beauty talaga hindi magugustuhan ni Angkol. Kaya si Angela Pasco, i-go ko na lang, for me i-go ko na lang sa Reina Hispano-Americana. Mukhang dun siya na magugustuhan talaga. Magugustuhan siya doon ng mga Latina, Latino, at mukhang yung hulma niya nandun talaga sa pageant na yon. Agree ba kayo? Or kayo ba? Ano ba ang thoughts nyo kay Angela Pasco? Yun, nakikita ko siya for Miss Grand din talaga. Sabi ko nga kanina, gusto ko mag-experiment, gusto ko siya ipadala. Pero kung ang goal natin makuha ang first ever Golden Crown, magpapadala tayo sa MGI para makuha ang first ever Golden Crown, hindi para may ma-send lang. So, hindi talaga siya uubra. So, RHA na lang. Now, let's go to Michelle Arceo. Si Michelle Arceo na napaka-loyal sa organization, no? Simula Miss World Philippines 20, siya nakakuha ng environmental title, nag-first runner-up siya sa international pageant na yon. Then, sumali siya sa first ever stand-alone ng Miss Grand Philippines, nakakuha niyang RHA, and now, nagbabalik siya. And doon pa lang napatunayan natin na napaka-loyal talaga ni Michelle Arceo sa organization, na talagang nagmamakaawa na siya. Nagmamakaawa na siya na ibigay na sa kanya yung corona. Even kay Papa Nawat, nagmamakaawa na siya na ibigay talaga sa kanya. Pero yun nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga nakikita si Michelle Arceo for the MGI crown. Especially now na dati napaka-youthful pa ng itsura niya, ganyan, kasi syempre bata. E ngayon nag-age na rin. So, nag-iba na rin yung itsura, especially now na medyo nag-age na rin si Michelle Arceo, lalong hindi ko na talaga nakita yung MGI crown sa kanya. Parang mahinhin pa daw siya, sabi ni Era. Ayun, ina-admire ko naman siya sa pagiging loyal kasi yun yung gusto ko sa isang beauty queen, yung hindi pa ikot-ikot ng organization,
Hindi, alam niyo yun, hindi pa ikot-ikot, hindi pa iba-iba. Pero, hindi talaga for the MGI. At lalong hindi yun yung magugustuhan na beauty ni Papa Nawat. Isa pang reservation kay Michelle Arceo yung height niya. Pero, if ever naman sa kanya ibigay yung MGI this year, syempre, susupport naman natin si Michelle. Syempre, kung hindi MGI, hindi na rin siya pwede sa RHA. Ang pinaka pwede na lang talaga kay Michelle Arceo ang Face of Beauty at mukhang dun siya nababagay. Kasi yung mukha niya, pang Face of Beauty talaga. Agree ba kayo? Guys, merong 3 corona sa MGI, Face of Beauty, Reina Hispano-Americana, and the Grand Crown. The top crown, Grand International Crown. So, yun, sabi ni Era, patok na patok. So, dun ko rin siya nakikita, Face of Beauty. Yan, tapos na tayo kay Angela. Tapos na tayo kay Michelle Arceo. Mamaya tayo pupunta kay Anita. Punta muna tayo kay Margaret Britton ng Bicol Region. Si Margaret Britton, ang hindi mo alam kung saan ang galing. Siya ang newbie na nanggulat nung final screening sa MGI Philippines nung Saturday. Sabi ni Jaja, nasan daw ang Universal Woman? Nasa Miss World Philippines. Okay, ayan, si Era sabi naman, Bicol Region maganda din, biglang sumulpot si Akla. So, ayun, si Margaret Brito ng Albay. So, bigla siya ng gulat. Actually, for me, kung gusto natin ng fresh faces sa MGI, then go for Margaret Brito. Hindi ko lang alam ang height nito, pero mukhang uubra naman sa height. Fresh faces talaga kasi hindi natin nakita ngayon lang eh. At maganda yung bata, mahalata mo sa mukha na fresh. At magaling din sa kudaan kasi may part na in-interview siya ni CJ Opiasa, and then alam niya rin kung paano humarot at makipagharutan sa mga sagutan. Pero yung ganun kasing baguhan hindi rin uubra kasi sa MGI eh. Kasi although na kay Margaret Britton yung beauty, blah blah blah, or kung ano pa, hindi siya sikat dito sa Philippines. Papa Nawat loves people's queen. Gusto niya yung sikat na beauty queen or contesera dito sa Pilipinas. Ngayon kung hindi ka sikat, hindi ikaw yung mga katulad ng level ni CJ Opiasa nung pumunta sa Thailand last year, then hindi ka rin magugustuhan ni Nawat. So, mukhang hindi rin siya uubra. Kahit natik niya yung 4 na bis dun sa 5 bis or 3 bis dun sa 5 bis, hindi pa rin siya uubra. So, kailangan niya munang ma-establish yung sarili niya sa beauty queen dito sa Philippines. Then, pag na-establish niya pag ang level na niya, kagaya na si CJ Opiasa, Michelle D, Iliana Aduana, Chelsea Fernandez, then baka pwede na siyang pumunta sa MGI sa mga susunod na taon. And yun guys, ay yun ang isa sa mga gusto ni Papa Nawat, yung sikat na beauty queen dito sa Pilipinas. Kung hindi ka sikat, hindi ka rin uubra talaga kung bigla ka nalang sumulpot kung saan. Magiging Nikki Demura ka lang, magiging another Nikki Demura ka lang. Ganun lang ang magiging system mo. Ngayon, kung maliit ka, kung ang height mo ay hindi rin uubra, magiging Samantha Panlilio ka lang. Kaya, yun yung mga reservations sa mga beauty queens na to na, yun nga, na hindi pumapasok sa mga gusto ni Papa Nawat. May isa pa, Nikki Buenafe, yung runner-up sa Miss World Philippines. However, si Nikki Buenafe, kulang pa, hindi pa rin batak for the MGI Philippines. Now, kung magiging official contender siya at magkakaroon ng corona, pwedeng RHA, pwedeng Face of Beauty, pwede, pero hindi MGI Philippines. Alright. Anita Gomez na tayo. Ito si Anita Gomez naman talaga yung maingay na sa social media last time na alam nyo na nagpapasaring na sa social media na sasali, and eventually nagpakita nga last Saturday for the MGI Philippines Grand Screening. Kung tutusin, kung si Anita Gomez, kung wala na magpapakitang iba next month, at si Anita Gomez na lang talaga, ito go for Anita Gomez na tayo. Unang kong reservation or hesitations kay Anita Gomez yung height niya. Though si Anita Gomez 5'7 naman, kasi gusto ko nga 5'9 at least, 5'10, pero mahirap kasi talaga makakuha ng babaeng at least 5'9, 5'10. Kung si Anita Gomez na lang ang naan dyan, edi go for Anita Gomez na tayo. Anyways, Michelle Arceo 5'6 lang ata, Angela Pasco 5'7,
Anita Gomez 5'7", so halos magkakapantay lang sila. So when it comes to Anita Gomez, kung sa height naman, edi okay na, pasok na. And kung mukha naman, pasok na din. And established beauty queen na rin kasi dito si Anita Gomez. Na-establish na yung fan base niya, parang CJ Opiasa na rin siya. Yung status niya, natatandaan niyo si CJ, sumali siya last year. Status ni Anita Gomez ngayon, parehas na lang sila. So kung si Anita Gomez na lang talaga yung naandyan, then go for Anita Gomez na. At na-featured pa, sabi ni Pakayaki, na-featured pa si Anita Gomez sa IG story ni Papa Nawat. So ibig sabihin, may clout talaga kay Anita Gomez. Nandun talaga yung, alam mo yun, yung likes, Nawat likes ng organization. Kasi nga, siya lang ba ang na-story? Kung siya lang ang na-story, ibig sabihin, kahit papano, gusto siya ng uncle mo. Yeah. And si Anita Gomez, Filipina, very Filipina. Di ba sabi nga natin, ang gusto rin ni Papa Nawat, dapat pag Philippines ka, mukha kang Pilipina. As in, mukha kang Pilipina. Yung sash mo, Philippines at mukhang Pilipina. So mukhang hindi rin uubra kay Papa Nawat yung mga tisayen siguro kung ang gusto ni Papa Nawat ay mukhang Pilipina. So, Anita Gomez yung perfect fit natin. Ayan, sabi rin ni Era kanina, back-to-back daw ang Zambales if ever na si Anita makakakuha. Yes po, back-to-back. So, I'll go for Anita Gomez na this time kung wala na tayong ibang makikita. Now, next month, sinasabi may mga lalabas pa daw. May mga lalabas pang mga girls. Pwede daw si Jarina Sando, pwedeng lumabas doon, or Gabriel Basiano, or Graciela Liman. Pwede daw lumabas yung mga yon. Pero kahit lumabas sila, I'll go for Anita Gomez pa din. Kasi si Anita Gomez yung naka-tick ng 4 na B sa 5 Bs. Yung business, siguro kaya pang i-push natin, palaguin ng social media following, pasikatin palalo, paingayin pa dito sa Philippines. So, kaya pa natin yon bago mag-finals on October or November sa Thailand. So, yeah. Yung MMD, wag na kayong umasa, guys. Ito na naman tayo, MMD. Walang MMD. Tayo lang, or ang mga pageant fans lang gumagawa ng ingay na MMD. Walang MMD. Huwag natin paasahin ang mga sarili natin. Now, question. Sige, ano muna tayo? Lipat bahay. Miss World, sabi ni Dia Queen, vote for Krishna. Yes po, kahit papano, si Krishna ay nasa pang 1 to 5, 5, 6, 7, 8 ng botohan. So, kung kayang natin or kayo, kaya nating mag-effort after nitong live, pumunta kayo kung paano bumoto, then vote for Krishna kasi kahit pa paano makakatulong din yon sa candidacy niya. Even, alam ko, marami sa atin nawawala na ng pag-asa, manonood na lang tayo sa May 31st, kung ano man mangyari, bahala na, pero baka naman magkaroon ng milagro, kahit ma-runner-up position or malay naman natin maibigay kay Krishna yung corona, and then go. Ayan, kaya pa natin yan. Sabi ni Pretty Jaja, hindi daw napapansin si Krishna. Baka naman yung candidacy ni Krishna ngayon ay parang candidacy ni... Sino to yung hindi pinapansin dati pero biglang nanalo? Poland, parang ganyan. Poland nung after pandemic na hindi rin naman pinapansin pero eventually siya yung nanalo. Malay naman natin ganun. Pero again nga, mahirap umasa, manage your expectations. Basta manood na lang tayo sa Sabado. Kung ano't ano man mangyari, okay lang yon. Kasi unpredictable yung pageant. Kahit sabihin natin ginalingan ni Krishna o hindi, kahit ano mangyari, okay lang yon. Okay, balik tayo sa MGI. Ano masasabi mo biglang sumali si Nikki Buenafe sa Miss Grad? Nabanggit ko na nga po kanina. Galing din naman kasi siyang ALV Circle of Pageant. Galing siyang Miss World Philippines last year. So may K naman talaga sumali. Pero hindi ko talaga siya nakikitaan ng Miss Grand Philippines crown. It's either Face of Beauty or Face of Beauty lang. Hindi rin Reyna Hispano. Nakalak na ako kay Angeli Pasco sa Reyna Hispano-Americana. Feeling ko mamamayagpag siya doon kasi very Asian. How about Laguna last year, Alex Rosales? Hindi na rin muna. Nandito kasi si Anita Gomez eh. I'll go kay Anita Gomez muna. Anong height ni Anita? 5'7" Martin. Actually, yun talaga yung pinaka kay Anita, doubt. Yung height talaga. Kasi pag nakita mo si Anita sa personal, hindi naman siya yung mahabang babae, hindi rin siya yung malalaking parang Latina. Petite siya, pero mahaba proportion, pero hindi mahaba tingnan. Then,
5'7", nasa internet, na na-height ni Anita. Pero pag nakita mo kasi siya sa personal, petite kasi, siksik, hindi siya mahaba tingnan, kaya nagmumukhang maliit. Pero 5'7" naman based sa ano. So, yun yung doubt ko talaga kay kay Anita. Pero, ayan, sabi ni Era, super petite. So, ayun, yung ano ko lang, hesitation, kaya hindi ko siya wishlist. Pero kung si Anita na lang talaga yung naan siya, then I'll go for Anita na talaga. Nag-expect ka po ba na sasali si Jarina? Ito yung mga usap-usapan ngayon, pero baka ito yung lumitaw sa next month, galing sa mga accredited partner. Pero kung sasali si Jarina, I'll go for Anita pa rin. Kasi Anita, Filipinang-Filipina. Yun yung gusto ni Papa Nawat. Ngayon, magsisend kasi tayo, guys. Magsisend tayo sa MGI, hindi para may ma-send lang. Magsisend tayo para makuha natin yung first ever crown. So, ang kailangan natin ipadala talaga yung matitik yung 5Bs or at least dun sa 5Bs. So, si Anita yung pinakamalapit. Wag na kayo mag-mention ng iba kasi si Anita na yung pinakamalapit. Doon sa 5B, si Anita na talaga yung pinakamalapit. At least, pinakamalapit. The rest, wala. Meron po bang second batch sa MGIPH? Yes, meron po. May sabi ni Kurt, yes, go Anita, go talaga ako. Sofiaski, when it comes to Michelle Arceo, nabanggit ko na rin kanina. Guys, si Michelle Arceo, actually, hindi nyo na kailangan itanong kasi kung si Michelle Arceo yung prototype ng MGIPH, dapat yung 2023 pa lang, siya na yung pinadala instead of Nikki Demura. Ngayon, kung narinig nyo kanina yung reason ko kung bakit hindi si Michelle Arceo, malamang ganun din ang reason ng organization. Pero ayun nga, i-salute Michelle Arceo sa pagiging loyal niya. Sobrang loyal niya sa organization. Talagang stick lang siya sa ALB Circle of Pageant. Kaya naman siya magka-corona, pero face of beauty na lang talaga. Yun. Iliana Aduana, sabi ni Franz J, wala pong Iliana Aduana. And guys, knowing na ang gusto ni Angkol, napanood ko ulit yung interview ni Nicole Cordoves na parang binanggit niya doon ang gusto ni Angkol mukhang Pinay. Then bigla akong nag-hesitate kay Iliana. Kasi gusto nga pala ni Angkol yung mukhang Pinay. Dapat pag Philippines mukhang Pinay. Hindi mukhang Vietsin. Again, pag Philippines mukhang Pinay. Hindi mukhang Vietsin. Okay? Yun. Kaya yun na yung pinakamalapit. Okay, question. Sabi ni Franz J, okay. What if sumali sa MWPH si Jarina? Then I'll go for Jarina Sando sa MWPH. Doon na lang siya. Doon siya nababagay. Though wala pa siyang solid na advocacy si Jarina. Pero okay na yun. Kasi unpredictable naman ng Miss World. Kahit naman anong gawin mo dyan. Kung hindi ka talaga bet ni organization, hindi ka talaga bet Kaya okay na yun. Yung Celeste, guys, pagpahingahin nyo na si Celeste, utang na loob. Pagpahingahin nyo na siya. Mag-focus muna tayo dito sa mga nakita natin dun sa final screening. Si Celeste, unang-una guys, si Celeste, pwede siya, pero hindi siya yung prototype ng MGI. Kasi nga, di ba sabi nga natin kanina, mukhang Pinay, dapat Pinay. Tsaka ito pa guys, ayaw ata ni Uncle na may tattoo din. Kaya, i-ano nyo yung mga beauty queens na bet nyo for MGI. Tingnan nyo kung may mga tattoo. Ayaw ni Uncle na may mga tattoo. Oo. Napansin nyo, wala naman siya winner na may mga evident na tattoo, di ba? Ano siya? Very traditional siya. Siguro kung may tattoo, dapat tagong-tago. Ganyan. Again, magpapadala tayo sa MGI para makuha ang first golden crown, hindi para may maipadala lang. Hindi para maipadala lang ang mga gusto nyo. Magpapadala tayo kasi gusto nating makuha ang first ever golden crown. Ngayon, kung sino may pinakamalapit dun sa mga nagpa-screening, then yun na yung irally natin. Paano daw kapag sumali si Hipon ulit? Sabi ni Pakoyaki. Pas na rin ako kay Hipon. Guys, si Harlene Budol, 2 beses nang sumali sa franchise ng MGI. Binibining Pilipinas, ALB Circle of Pageant. Magkaiba pa yon ng organization. Yung pangalawa niyang sali, ang hindi maganda yung kinalabasan. Mas maganda pa yung kinalabasan ng una niyang sali. Nakita nyo, hindi nakakasagot, di ba? Kung ganun pa rin si Herlene, hindi pa rin siya nakakasagot, gusto niyo bang mapahiya ang sash ng Philippines kung ganun ang performance? Kaya kung ganun din naman ang magiging performance ni Herlene, wag na lang din. So,
ano na tayo sa iba, move forward na tayo. Hayaan na natin sa Herlin mag-artista. Angelica Lopez, ito pa pala yung isang matunog na baka magpakita daw na i-appoint ng accredited partner next month. Ngayon kung may Angelica Lopez, tas may Anita Gomez pa rin ako. Bakit? Bakit? Although pareha sila ng height, or mas lamang lang siguro ng konti ng height si Angelica Lopez. Parehas ko na sila na-observe personally. Angelica Lopez and nahirapan tuloy ako. Angelica Lopez and Anita Gomez. Parehas naman silang may mga Bs, at least Bs. Pero hindi ko feel na gusto ni Nawat yung ganung beauty. Though parehas sila mukhang Pilipina, pareho sila mukhang morena. Hindi ko lang feel na ganun ng beauty yung gusto ni Nawat. So, I'll go for Anita Gomez pa din. Kasi, okay, parehas naman sila, pantay-pantay sila, mukha, ganyan, morena, height, pantay sila, pati yung status, parehas sila. Doon na lang din ako titingin sa body. Panggulat yung katawan ni Anita Gomez. 'Di ba grand? Rampahan, lalabas sa stage. Panggulat yung katawan ni Anita. Kaya si Anita talaga yung pinakamalapit. Kahit lumabas pa si Angelica Lopez dyan. Yun. Kaya, irali na natin yung pinakamalapit. Ay, Tara Valencia. Yes, next month. Tara Valencia po, supranational. Pero yun, ano muna tayo, May 31, Miss World. Umpisahan ko yung Miss World sa May 31 eh. Kasi, excited din ako malaman yung journey ni Krishna. Yon. So kayo ba? Anong gusto nyo? Anita ba kayo? Karamihan ba sa mga nanonood na dito? Anita ba? Sabi ni Jet, hello. Ayan, sabi niya, Anita and CJ very close. May ayuda na ni CJ yan. Correct. Kaya, I'll go for Anita din. Kasi, di ba nagtuturo din kay Anita si CJ din eh. Kumbaga may common ground na close sila. So, lahat ng pwedeng ipayo, itulong ni CJ, ibibigay lahat kay Anita. Kaya si Anita talaga yung pinakamalapit. Kahit hindi si Anita yung hulma, or I mean, hindi si Anita yung wish list, pero si Anita yung pinakamalapit sa lahat ng lumabas nung final screening. So, wag na tayong mag-experiment. Anita Gomez na. Though pwede naman mag-experiment, sabi ko nga kanina, pwede mag-experiment, pwedeng si Angela Pasco. Pero kasi nga, kailangan natin yung first golden crown eh. Hindi ang kailangan natin corona, hindi para may maipadala lang, hindi para may representative lang. Kaya yun. Tsaka guys, again, established queen ang kailangan natin ah. Hindi natin kailangan ng baguhan for MGIPH. Hindi talaga uubra yung mga baguhan, magiging Nikki Demura sila. Ang gusto ni Nawat clout, kaya ang kailangan niya established beauty queen. Yung talagang ng level CJ Opiaza. Hindi ba yung sumali si CJ last year? Ganun yung status. Kailangan niya established na. Hindi niya kailangan ng baguhan. Kaya siya talaga yung pinakamalapit. Sabi ni Sofer, face card ba si Anita in person? Face card po. Opo, face card plus the body. Sino angag-agree sa lahat na nakakita kay Anita sa personal? Plus the body. Ang na kasi kay Anita eh, although lahat na sila pantay-pantay, yung pinakapanlaban ni Anita kasi yung katawan niya. Magugulat talaga lahat na magugulat. So doon na lang din ako nagbasa sa katawan. Yung height, yes, yun nga din po yung alinlangan ko yung height, pero kasi 5'7 naman siya, at least nasa minimum, kasi di ba sa Philippines ang minimum naman dati pag beauty queen 5'7. 5'6", 5'7". So, at least nandun na. Pero siya na nga kasi yung pinakamalapit. Kaya, yan na. Walang MMD eh. Si MMD kasi talaga yung nakatik ng 5B, tas 5'10 pa eh. Wala namang MMD. Di go for Anita na. Prediction kay Krishna. Wala po akong ma-predict kay Krishna. Basta, ko lang mag-enjoy na lang si Krishna. And kung ano man mangyari sa Sabado, sabi ko nga rin kanina, kung ano man mangyari sa May 31, okay lang ngayon. Kasi di ba nga unpredictable. Kung natatandaan nyo, si Gwen, last year, si Gwen, umangat yan sa mga challenges. Maraming challenges or fast track challenge ang inangatan ni Gwen, pero na-unplaced, di ba?
So, kung hindi ka talaga bet ng organization, hindi ka talaga bet. So, okay lang yun guys sa Sabado. Wag na kayong mag-expect. Baka kasi may magsabi na naman, cooking. Eh, alam nyo na nga, di ba, Miss World eh. Alam na nga natin eh. Baka may mga mag-comment pa, cooking. Mr. Manila. Era, yes, Mr. Manila. Yes, speaking of Mr. Manila, Mr. International Philippines ongoing po. Ayan, sabi ni Era, Mr. Manila. EJ58 si Anita, hindi ko rin po alam kasi pag nagbabasa ako sa internet, 5'7 ang press release pag nagsasearch ako ng Anita Gomez Hayat. Pero pag nakita mo siya sa personal, very petite kasi siya, kaya nagmumukha siyang maliit tingnan. Pero proportion siya. Yun lang. Eh, ang expectation ko lang kasi pag MGI, mahaba. As in, mahaba. Kasi nakita ko na kasi sina Isabella Menin eh. Kaya nandun yung ko lagi eh. Doon ko nako-compare kala Isabella Menin, ganyan. If ever po, Bashano or Anita, I'll go for Anita pa rin kasi very Pinay yung feature. Again, kailangan Pinay ang feature. Pag Philippines, Pinay ang feature. So, kailangan unang-unang Morena, tsaka Pinay ang feature. Yes, Kenneth, si Marga Bicolana, maganda din. Yes po, wala po kung ano kay Marga. Nabanggit ko yan kanina, Margaret Britton. Siya yung, kung gusto natin ng mag-experiment sa fresh face, pwede si Marga Britton. However, hindi siya sikat. Bigla na lang siya lumitaw kung saan. Ang kailangan nga natin yung establish. Again, establish. Sikat na beauty queen. Yung mga pwede mong ihalera kay Chelsea, kay Iliana, kay CJ. Kaya, hindi ko rin talaga siya mailaban. Pero kung gusto nyo, ako na lang po ang lalaban. Anyways, so yeah. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat. Sikat na Pinay by PBB. Maraming salamat ulit. Magbabalik ulit ako bukas for another live stream. Bye-bye. Thank you. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.